Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay nag-live dahil nga po sa ating mga napapanood na ngayon po ay binubusisi na yung mga nangyari nung kapanahunan po ng bakunahan, na alam naman po nating lahat na hindi na po nila maikakaila yung mga nangyarit nagaganap sa mga taong nabakunahan. Napakarami pong mga tao ang nagkamatay sa bakuna. Kaya ang tanong ko po, bakit pinagpipilitan pa rin ng gobyerno at ng Department of Health yung kanilang modus na to, na alam naman po nilang ang bakunahan na yan ay isang uri ng sindikato. Pero sana naman sa mga taong bayan, siguro naman sa tagal naming naghahayag ng pastor, wala po kaming hinangad sa inyong lahat, kundi ang kayo ay magkaroon ng kaligtasan, na kung tunay na kami ay inyong pinakinggan, magmula noon nung nag-umpisa yung bakuna na yan, dahil hindi po basta-basta ang mga banal na espiritu na naghahayag po dito, na una pa lang nung pagdating ng bakuna na yan, ang sabi po ng mga banal na espiritu na siyang inihayag po namin, ang sabi nila, wala daw po magpapabakuna. Kaya po dito sa amin, nagpabakuna po. Kaya lang po wala po nagpabakuna, pero yung iba nagpabakuna po dahil nga po sa tawag ng tungkulin na talagang kinakailangan talaga sa mga trabaho nila. Pero hindi naman po sila napahamak. Kaya nga po, nung nakikinig ako kahapon, yung iniimbestigahan o yung tinatanong na doktor po yata yun, nagbabae, ang sabi niya, wala naman daw silang mga taong pinilit. Sigurado ka na wala kayong pinilit? Ano yung ginawa nyo mga lockdown? Na ang mga tao bawal lumabas ng bahay kapag hindi nakabakuna. Ang mga tao hindi kumain sa mga restoran kapag walang bakuna. Ang mga tao hindi pwede magtrabaho kapag walang bakuna. Ang mga tricycle driver hindi pwede mamasada kapag walang bakuna. Yan ba yung mga sinasabi nyo na hindi kayo namilit? Tandaan nyo po, nasa huling araw na tayo. At nakalagay sa Biblia, lahat ng mga lihim, lahat ng mga bagay na itinago ninyo, lahat mahayag. Alam na alam po ninyo na ang vaccine na yan ay experimental. Bakit kailangan yung ipagpilitan sa taong bayan? Sa kabila ng mga napakaraming taong nawalan ng buhay, sa oras pa lang ng bakunahan, marami ng mga tao nangamatay. Bakit hindi nyo man lang nire-report yung mga tao nangamatay sa oras na nabakunahan? Ngayon, ugaga kayo ngayon na ilabas yung mga yan pagkatapos na daang libong tao na nangamatay sa bakuna. At sana naman sa taong bayan, kapag may mga tao naghahayag ng katotohanan, pakinggan nyo naman. Dahil hindi naman po kami naghahayag para po sa amin na kami makilala ninyo. Hindi po kami naghahangad ng ganyan. Dahil ang itinataas po natin dito sa karya ng langit ay ang lumalang sa atin. Sila po yung ating dapat paglingkuran, kilalanin, dakilain, purihin, at sambahin magpakailanman. Sila po yung aming itinataas dito, hindi po yung mga sarili namin. Ngayon po ay marami rin po ako narinig. Galing po ito sa iba't ibang tao na alam ko po na mga ginagabayan sila ng Diyos. Na may mga hula sila na marami raw mga kahindik-hindik na mangyayaring kaganapan dito sa bansang Maharlika Nation. Sa bansang Maharlika. Sino po ba yung sinasabing bansang Maharlika? Hindi po ba ito yung bayang Pilipinas?
Ayon po sa aking narinig, sa ating kapatid na Miss Lady Min, magandang umaga sa iyo kapatid. Sana maging matagumpay ka sa lahat ng iyong mga lakad. Ayon po sa kanya, ayon po sa system na nakikita niya yung mga mangyayari sa atin sa inaharap, na marami raw po mga pagbahang magaganap sa bansang Pilipinas. At hindi naman po malilingid sa atin to dahil alam na po natin yan. Kaya nga po ang lahat, hindi po ako naghayag ngayon para takutin kayong lahat, kundi upang kayong lahat ay mabigyan namin ng babala na ang lahat ng mga tao ay manalangin na. Mag-ingat po kayo dahil darating ito pong buwan na to, hanggang December po yan, bago magpasko. Alam po natin na maraming mga dilubyo na dumarating sa bansang Pilipinas. Ang tanong po dito, handa po kaya kayong lahat ng mga tao sa mga kaganapang mangyayari? Basahin ko lang po yung isa sa panaginip po ito ng isa naming kapatiran. Ulitin ko po ito, binasa ko po ito kanina. Alam niyo po ba na ang Diyos ay naghahayag sa kanyang mga propeta? Noong kapanahunan ng mga propeta, yung mga mangyayari at magaganap sa ating kapanahunan, ipinapahayag po yan sa mga propeta. Kaya po, mga kapatid, lahat po ay kinakailangan maghanda. Dahil hindi po isang tao lang yung naringgan ko ng mga ganito. Iba't iba po yung mga naringgan ko na may mga balita o mga hula na talagang marami raw pong mga kaganapang masamang magaganap sa bansang Pilipinas. Hanggat ang tao ay hindi nagbago, hanggat ang mga tao ay walang pagkakaisa, hanggat ang mga tao ay nagkakanya-kanya, walang pagkakaisa, walang kapayapaan, puro kaguluhan. Panaginip po ito ng isang kapatid natin na nabigyan naman po natin ng interpretasyon. Kuya, umiyak po ako kanina sa nakita ko. Nananaginip po siya dito. Kasi nakita ko po yung tubig. May lugar na pumantay yung tubig na malabo sa punong kahoy. Ano po yung ibig sabihin nito? Gaano po ba kataas yung puno? Nang nakita niyong tubig ay pumantay, yung tubig daw na malabo, pumantay daw sa puno. Gaano kaya kalaking tubig ito? At hindi lang, baka ang tubig na ito ay rumaragasa. Sa palagay nyo kaya walang mamamatay na tao, mga hayop dito? Walang mga bukid, mga pananim na mga mawawasak? Kaya po mulit-muli po, ako po ay nananawagan sa lahat ng mga hinirang, lahat ng mga tinawagan, lahat ng mga may mga pananampalataya sa Diyos. Ako po'y nananawagan sa inyo, muli po nating iluhod ang ating pong mga tuhod. Yan po yung laging hinihiling ng ating mahal na ina ng laging saklolo, ang ating mahal na inang Birhen Maria, na ang bawat tao ay lumuhod na po. Dahil alam po natin, itong buwan na to, talagang maraming dilubyo nangyayari at nagaganap, lalong-lalo na po sa mga lugar na daanan ng bagyo at mga lugar na bahain. At alam ko po na, at narinig pa po ako na magkakaroon daw ng isang tsunami o tidal wave. Isa po yan sa narinig ko, na balitaan ko na maaari at posibleng maganap. Kaya po yung mga lugar na may mga baybaying dagat, manalangin na po kayo. Sabay-sabay po tayong manalangin sa hating gabi. Tulungan nyo po kaming manalangin upang yung lahat ng mga bagay na ito na pwede at posibleng maganap sa ating pong bayan. Maawa po tayo sa mga taong mamamatay. Maawa po tayo sa mga taong maghihirap. Maawa po tayo sa mga tao
na mga wawalan ng tahanan at mga taong mawawalan ng buhay, magkaroon po tayo ng awa sa ating pong kapwa. Ito lang naman po yung hinahangad namin, na kami po ay makapaghayag ng mga mangyayari at magaganap sa ating pong kapanahunan upang tayo po'y makapaghandang lahat sa mga mangyayaring hindi natin inaasahan, mga kaganapang ikasisindak ng lahat. Dahil ito nga po yung sinasabi namin na nasa panahon na po tayo ng paglilinis. Yung paglilinis ng Diyos na aalisin na niya yung mga taong makasalanan. At ito naman po yung paglilinis sa ating mga sarili, na tayo po'y magbalik loob na po sa Diyos, na lahat ng tao ay magsisi na, magbago na. At sa oras po na ito, na naririnig nyo po yung aming mga tinig, hinihikayat po namin kayong lahat na manalangin na po tayo, iluhod natin ang ating mga tuhod. Dahil ang ayon po kay San Pedro, Kapitulo 3, talatang 10, basahin po natin. Unang Pedro, Kapitulo 3, talatang 10. Sapagkat ang magnais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama, at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Lalong-lalo na po sa mga namumuno ng bayan, tigilan nyo na po yung pagsasalita ng daya, ng mga kasinungalingan sa inyo pong sa sangbayanan. Dahil unang-una po sa lahat, kayo po ay inihalal ng taong bayan upang ang taong bayan ay inyo pong paglingkuran. Sa inyo po sila umaasa. Sa inyo po sila nakasandig, nakasandal. Kayo po yung inaasahan ng taong bayan. Kung gagawan nyo ng kasamaan ang mga taong bayan, tandaan po ninyo ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, anuman ang ginawa mo dyan sa kalit-litan na yan na sumasampalataya sa akin, hindi mo yan sa kanila ginawa, kundi sa akin. Kaya mga kagalang-galang, anuman ang ginawa mo dyan sa sambayanan, kung gawaan mo ng kasamaan ang taong bayan, may malaking pananagutan ka sa harapan ng dakilang Ama. Dahil tandaan mo palagi na ang bawat tuhod ay luluhod at bawat dila ay magsusulit sa harapan ng dakilang Ama. Kaya huwag mong sabihin na ikaw ang pinakamayaman sa buong Pilipinas. Huwag mong sabihin na ikaw ang pinakamakapangyarihan sa buong Pilipinas, dahil walang masigit ang kapangyarihan sa ating pong dakilang Ama at sa ating pong Panginoong Jesucristo. Wala kayong kaya sa Kanya. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa isang saglit, kaya niyang tanggalin ang buhay ninyo. Wala kayong kaya sa Diyos. Kaya huwag po kayong magmataas. Huwag kayong magmalaki na kayo na yung pinakamayaman at pinakamakapangyarihan. Isang saglit lang, kayang tanggalin ng Diyos ang buhay nyo. At ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya, at tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti. Kaya po lagi kong sinasabi at ipinapaalala sa taong bayan at sa lahat ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo, ang inaaral sa atin ni kagalang-galang na Apostol San Pedro. Dahil darating po ang panahon, darating ang araw na lahat tayo ay dadaan kay San Pedro. At ito po ang ipagsusulit natin sa Kanya kung sinunod mo yung Kanyang mga aral. Ito ang tatanong niya sa iyo kung ito bang mga aral niya ay ginawa mo. Marami po mga aral na tinuturo yung mga banal
lalong-lalo na po yung mga aral na iniwan ng ating pong Panginoon Jesucristo. Nag-iwan siya ng mga magagandang halimbawa sa sangkatauhan upang ang mga tao ay lumakad ng matuwid sa harapan ng dakilang Ama. Kung titingnan po natin, napakagaganda po ng mga inaaral ng ating pong mga banal na espiritu. Alam ko naman po na mahihirapan kayo dahil wala kayong naririnig. May mga reliyon po kayo, may mga pananampalataya kayo, pero ni minsan hindi kayo nakarinig ng mga tinig ng mga banal. Kaya nga po ito nga po yung sinabi sa amin ng Panginoong Jesucristo nung linggo po na bumaba po siya dito sa kaharian ng langit. Na kailangan na raw po ninyong matutunan ang tunay na pananampalataya na iniwan ng ating Panginoong Jesucristo sa sangkatauhan. Ang pananampalataya na dinaanan ng ating amang Abraham, ng ating ninunong Adan, ng propeta Moises, ng lahat ng mga propeta at ng mga apostol. Kailangan nyo na rin po itong matutunan, yung pananampalatayang tinuro nila. Ang pananampalatayang pagsamba sa Espiritu. Kaya po kayo mga Katoliko, tigilan nyo na po yung pagsasalta nyo na ang Panginoong Jesucristo yung Katoliko. Dahil ang Panginoong Jesucristo po hindi po sumasambayan sa ribulto. Alam kong masasaktan kayo sa sinasabi ko, pero masakit ang katotohanan. Subalit ang katotohanan na magpapalaya sa inyo sa lahat ng mga Katoliko na nakikinig sa akin. Panahon na po para maalaman ninyo yung katotohanan na ito, na kayo po pinaglululoko lang ng mga pari. Sila po yung sinasabing mga malulumani magsalita, magagaling magsalita, magagandang manulumpati, subalit sa kaloob-looban ay para daw silang mga nakangisi na para mga dyablo. Ang gaganda ng mga kasuotan nila, samantalang kami, kung ano lang yung isuot namin. Huwag nyo pong tingnan ang kasuotan ng tao. Ang tingnan nyo po sa mga taong yan, kung sila ba ay ginagamit ng mga banal na espiritu. Tuloy po natin. At tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti. Kaya po sa lahat po ng mga namumuno ng bayan, panahon na po para kabutihan naman po ang isukli nyo sa taong bayan. Yung mga taong bayan na naghalal at nagluklok sa inyo, na mga taong umaasa sa inyo. Panahon na po para gawaran nyo naman sila ng karapatan para po sa kanila. Na bigay nyo naman ang para sa taong bayan at hindi puro pang sarili nyo lang nakapakanan ang inyong iniisip kapag nakaupo na kayo. Na samantalang habang kayo nangangampanya, talagang susuotin ninyo yung hanggang sa pinakasulok-sulukan na mga bayan-bayan para lang makamayan nyo yung taong bayan na magboboto sa inyo. Hindi nyo po ba napag-isip yan? Na magmamakawa kayo sa taong bayan, iboto lang kayo. Subalit kapag nakaupo na kayo, wala na kayong pakialam sa taong bayan. Ang sarili nyo na lang ang iniisip ninyo. At kayo naglilingkod sa mas mataas sa inyo na nilalang lang ng Diyos. Kaya po lagi namin sinasabi, huwag po tayong maglingkod sa nilalang. Ang paglingkuran po natin yung Diyos ang Diyos Ama, ang dakilang Ama at ang Panginoon, yan po yung ating pong paglingkuran. Ayan, nagtiktik po yung butiki. Katunayan na ang ating pong mga sinasabi ay kinakatigan sa kalangitan. Na kailangan na pong mangyari ang mga bagay na ito dahil nakakaawa po ang taong bayan ng mga nangapapahamak dahil din po sa mga kagagawan ng mga namumuno ng bayan. Kaya po ako po ay humahanga sa Congressman, kay Honorable Congressman Dan Fernandez, na binuksan niyo po yung usapin na ito na para po yung mga napahamak, nagkamatay, at yung mga kaluluwa po na mga nangamatay sa bakuna
ng mga humihingi ng katarungan ay magkaroon na po sila ng katarungan ng kanilang mga pagkamatay. Mga biglang pagkamatay na hindi nila inaasahan. Kaya nga po ito'y tinuturo po namin at ng Panginoon Jesucristo na siyang iniatas po sa amin bilang kanyang mga ibanghilista sa ating pong kapanahunan. Dahil hindi po tao ang nagtalaga sa akin, kundi isa po ako sa itinalaga ng Panginoon upang ikalat ang kanyang ebanghelyo sa lahat po ng pinapal. Alam ko po na gagabayan niya ako upang maipahayag ko sa inyo yung buong katotohanan ng kanyang mga tunay na aral, nung kung paano po inaaral ng Panginoon Jesucristo ang kanyang tunay na pananampalataya, ay gayon ko rin po sa inyo ito sasalitain. Sapagkat hindi mangyayaring hindi ko sabihin ang mga bagay na aking pong mga narinig sa kanya nung pagbaba niya rito sa Kaharian ng Langit nung nakarang linggo. Nakapost po yan. Ipinost ko po yung pagbaba ng Panginoon Jesucristo nung nakarang linggo. At napakalinaw po yung sinasabi niya na bumaba siya rito sa Kaharian ng Langit at nakikipag-usapan ng mukhaan sa amin na kanyang mga tunay niyang mananampalataya. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, napakahiwaga po ng Kaharian ng Langit. Ito pa po yung isang, babasahin ko lang po yung isa pa sa nabalitaan ko na mangyayari po sa atin. Sabi po ng ating kapatid na Angeline, alam ko kapatid na Angeline, nakikinig ka. Maraming salamat sa mga mensahe mo. Alam ko na isa ka sa ginagabayan ng Banal na Espiritu. Ang hula po niya, lalabas ang buwan, ito pong buwan, November, December. Alam naman po natin lahat yan ng sangkatawan dito sa buong Pilipinas na itong buwan na to ay buwan ng dilubyo. Dito dumarating yung mga malalakas na bagyo. Kaya nga po ang lahat ay pinaghahanda namin kayong lahat na mag-umpisa na po kayong manalangin para huwag maganap itong mga bagay na to. Kung maririnig ng ating dakilang Ama, ng ating mga daing at panalangin, ay baka po walang mangyari mga dilubyo. May mangyari man, hindi naman po siguro gaanong katindihan. Nagaya ng mga nangyayari no panahon ng Yolanda, no panahon ng Udet, panahon ng Taing, na talagang nagkanda, wasak-wasak ang lahat ng mga tahanan at maraming nangamatay. Lalabas ang buwan na hindi pangkaraniwan. Ang laki, ito po pala yung buwan na may nakahula po kasi sa nakita ko po kagabi na talagang lumabas na po itong buwan na to. Yung buwan na kulay dugo, lumabas na po yan. Nakita ko po yan kagabi. Ewan ko ba bakit pinakita sa akin yung buwan na yon na kulay dugo. Masama po ang ibig sabihin yan. Mag-ingat kayo sa mga hagupit na darating na bagyo. Ayan po yung mga nakahula. Kaya sana po ay sa lahat ng mga nakikinig po sa akin, hindi ko po nais na kayo takutin. Sa bagay, yan naman po ang kailangan nating lahat ng mga tao, magkaroon po tayo ng takot sa Diyos. Upang kung tayo po ay mga takot sa Kanya, lahat ng tao ay susunod sa Kanyang utos. Dahil yan naman po talaga ang buong katungkulan natin mga tao. Magkaroon tayo ng takot sa Diyos at sumunod sa Kanyang mga utos. Yan po yung sinasabi sa aklat po ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, talatang 13. Babasahin po natin yan mamaya. Tuloy po natin to. At tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti. Hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan. Kaya nga po itong pinagkakaguluhan nyo na kayamanan, na habang panahon ng ninyong iniintay na lumabas, ay hindi po talaga lalabas yan. Hanggat walang kapayapaan sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing. Kaya nga po ang tinatawagan ko para manalangin.
Yung po mga tao na sinasabing mga hinirang ng Diyos, yung mga tinawagan, yung mga pinahiran. Hindi lang pinahirangan, lahat ng tao ka mo. Hindi po, kasama po lahat ng mga tao. Sa pangunguna lang ng mga taong tinawagan ng Diyos. Lahat ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo, kailangan na po nating manalangin. Magsisi na po tayo, magbago at magbalik loob na po tayo sa Diyos. Dahil ang sabi po ni Propeta Amos, hanapin niyo ako. Ganito ang sabi ng Panginoon sa sangbahayan ni BBM. Ang nakalagay po kasi doon, Israel. Sangbayan ni Israel. Dito po sangbayan po tayo ni BBM. Hanapin niyo ako at kayo'y mga bubuhay. Kaya nga po ito po yung sinasabi rin namin na panahon na po para mahayag na yung kung ano po yung pananampalataya na dala-dala ng ating Panginoong Jesucristo sa ating kapanahunan ngayon. Kung saan po nananahan ang Diyos sa panahon po natin ngayon. Kailangan nyo na pong hanapin kung saan nananahan ng Diyos sa ating kapanahunan at kung sino yung taong kanyang ginagamit sa ating kapanahunan. Nagpakilala na po siya sa inyo, walang iba kundi yung ating pong pastor, na kung pakikinggan nyo po yung mensahe ng ating Panginoong Jesucristo noong nakaraang linggo. Ano po ang tawag sa kanya ng Panginoong Jesucristo? Unang sugo, bisig ng aking Ama. Alam ko po yung mga may kaalaman sa banal na kasulatan. Alam nyo po ang mga ibig sabihin yan. Mabibigat po na salita yan para sa isang hinirang ng Diyos sa ating kapanahunan. At take note po, hindi po kami ang tumatawag sa kanya niyan. Ang Panginoong Jesucristo po ang tumawag sa kanya niyan, hindi po kami. Dahil wala pong tao, wala pong authority ang tao na maghalal ng isang sugo. Ang Ama po ang naghahalal ng sugo at siya ang nagbibigay ng authority sa mga sinusugo niya. Mahiwaga po ang isang sugo. Kaya hindi po kayo pwedeng basta-basta sabihin nyo yung mga sarili nyo kayo mga sinugo. Humarap po kayo sa amin, malalaman po natin yan dito sa Karan ng Langit. Banal na Espiritu po ang maghahayag sa inyo, hindi po kami. Tuloy po natin. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanya mapakinig ay sa kanilang mga daing. Kaya po tinatawagan po yung lahat ng mga tao may takot sa Diyos. Umpisa na po nating muling manalangin hanggang sa katapusan po ng buwan ng Disyembre. Iluhod po natin ang ating pong mga tuhod. Humingi po tayo ng awa, habag sa ating pong dakilang Ama upang yung mga dilubyo po na ito na nakabadya, nakabanta, nakababala sa ating pong bansang Pilipinas, sa bansang Maharlika, hindi po maganap. Ako po ay nananawagan sa inyo lahat. Ginigising ko po kayong lahat na kayong mga natutulog. Huwag na po kayong pakampante. Tingnan nyo po yung hangin. Yung mga pagbabanta ng mga hangin na yan. Pakiramdaman nyo yung mga hangin na dumating po sa inyo ngayon. Nakabanta na po yung mga dilubyo. Kaya po sa lahat ng mga taong natutulog, gumising na po kayo. Panahon na po para tayo magkaisa. Isang puso, isang diwa, isang panalangin na tayo po hihingi ng awa sa ating pong dakilang Ama na ang ating pong bayang Pilipinas na bansang Maharlika ay kanyang iligtas sa mga dilubyong darating. Kaya nga po ito tinuturo namin sa lahat at itinuturo po rin sa amin ng Panginoon na ituro na rin daw po namin sa sangkatauhan ang tunay niyang pananampalataya na sinasabi ko kanina na dinaanan ng mga propeta, dinaanan ng mga apostol, dinaanan ng ating amang Abraham at ng ating ninunong Adan. Basahin na nga po natin Juan Kapitulo 4 talatang 22. At sana po sa lahat po ng mga pare makinig kayo dahil alam ko po na wala pong nakarating na kaparian at Papa ng Roma sa kalangitan. Masakit po ang katotohanan pero ito po yung dapat nyo nang malaman. Dahil nalalaman po ng pastor kung anong hiwaga ang meron sa kalangitan. Naayon po sa kanya
Wala pong mga papa ng Roma sa langit. Walang mga pari na nakarating sa langit kundi si Father Assisi. Di ba tayo yung si Father Assisi? Yung nakarating sa langit. Francisco de Assis. Ay, Francisco de Assis, yun po pala. Iyan lang yung isang pari na nagbago na parang sinunod niya yung krusado ng Panginoong Jesucristo. Kaya po siya na banal. Manggagamot siya na pare. Alam ko po sa lahat po ng mga kaparian, lahat ng mga pari at papa ng Roma, masakit po yung katotohanan, pero dapat nyo po itong malaman na walang paring nakarating sa kalangitan. At sa lahat po ng mga Katoliko, alam ko po masakit po ang katotohanan ito. Ito'y parang tabak at pamalong bakal na hahambalo sa inyo na wala talagang paring nakarating ng kalangitan dahil sa pagtuturo nila ng mali sa banal na kasulatan. Kaya nga po ito'y tinuturo namin sa inyo para po yung magbago na po kayo. At saka nung year 20, maraming pare na pumapatay ng tao. Ayan, marami na pong mga pari daw na nahayagan, lalong-lalo na po sa Vatican, na talagang billion-billion dollar po ang binayad nila sa mga ginagawa ng sexual abuse sa mga kabataan. Sana po sa lahat po ng mga mananampalataya na nakikinig po sa akin, Binitay nila yung pare na yun, yung pumapatay. pasensya na po kayo sa akin, talagang kailangan na pong malaman ng katotohanan. Dahil nasa panahon na po tayo ng end times, na lahat ng mga katotohanan dapat na pong mahayag. Lahat ng mga lihim dapat na pong mahayag. Kaya ito pong aking pong hihayag sa inyo na pananampalataya ng Panginoong Jesucristo, yung kanyang daladalang pananampalataya. At kailangan daw po itong maituro sa sangkatauhan. Yun po yung ibinili niya sa amin nung siya po'y bumaba. Dahil ang Panginoong Jesucristo po ang tagapagturo po namin dito. Siya po ang aming guro. Kaya po pag siya bumababa dito, kapag siya umaalis dito, ang babanggitin niya, Guro ng sangkatauhan, Jesus ng Nazaret. Yan po yung kanyang iniiwang huling salita bago po siya umakyat at bumalik sa kalangitan. Ito po yung itinuro niyang pananampalataya na dapat niyo na pong malaman at mahayag na dapat sa buong mundo na dala-dala po ng ating pong pastor at ng Panginoon Jesucristo sa sangkatauhan na amin pong pinakikilala sa sangkatauhan. Juan Kapitulo 4, talatang 22 hanggang 24. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Sino po ba itong mga Hudyo na to? Tuloy po natin. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananambang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. So napakalinaw po ito pala pananampalatayang Hudyo. Sila pala yung mga taong sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Ano po yung katotohanan ang sinasabi dito? Ito po yung banal na kasulatan, ang gatas na walang halong daya na ukol sa Espiritu. Yan po yung sinasabing katotohanan. Kaya nga po yung lahat ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo ay hinihikayat ko na po kayong lahat. Yung mga inaamag ninyo mga Biblia, basahin nyo na po yan. Huwag nyo po yung gawing mga display lang. Mahiwaga po yung Biblia na yan. Baka yung Biblia ninyo sa mga bahay at tahanan nyo yung mga nag-iiyakan na naghahanap ng inyong pagkalinga na kailangan nyo silang basahin. Tandaan po natin lahat ang sinabi ni Apostol San Pablo na ang Biblia po ng Ebanghelyo na yan ang siyang kaligtasan po ng lahat ng mga tao sumasampalataya. Sige po, para po sa patotoo, ito po yung katotohanan. Ang sabi po niya rito, kaya po kami hindi rin po namin ito kinakahiya na ikalat sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dahil ito rin po yung sinumpang kong tungkulin sa ating Panginoon na ikakalat ko yung kanyang mga salita at yung kanyang mga ginawa. Dahil nag-iwan po ng mga halimbawa ang Panginoon, ang mga gawa, ang mga
ang mga gawa na kanyang ginawa, ay kailangan po nating magampanan yung mga bagay na yan. Roma Kapitulo 1, talatang 17. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo, o kita nyo naman po, sa bawat pangangaral po ni Apostol San Pablo, binabanggit niyang palagi yung salitang Hudyo, na hindi nyo maunawaan at hindi maintindihan kung ano ba itong mga Hudyo na to. Hindi po ito mga tao. Dahil nung kapanahunan nila, kung ano yung tribo nila, doon po nakabata yung pananampalataya nila. Sila po ay galing sa angka ni Juda. Kaya nga po kanilang pananampalatayang Hudyo. Sa ating kapanahunan, Judaism. At gayon din sa Griego. Ito rin pong Griego na to, pananampalataya rin po ito. Ano po ba itong pananampalatayang Hudyo? Di po ba napakalinaw? Itinuro ng ating Panginoong Jesucristo ang pananampalatayang Hudyo na ang mga tao ay sasambay ng ating dakilang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya, sapagkat ang Diyos natin ay Espiritu. Hindi po ribulto, hindi po kahoy, hindi po ginto, hindi po chalk, hindi po plastic, hindi po bato yung ating Diyos, hindi po pilak. Kaya po sasambay po natin ang ating dakilang Ama at ang ating Panginoon bilang mga Espiritu. Diyan po sila malulugod sa inyo. Kalulugdan po tayo ng Ama kung ganito po yung gagawin natin, na kailangan na pong mahayag. Kaya nga po itong tinuturo namin sa inyo, dahil yung mga naunang mga nangaral po sa inyo na sumamba kayo sa mga ribulto na yan at mga kahoy at mga pilak at ginto, napakarami na po mga tao, o milyong tao na po ang mga naligaw, napahamak, at hindi mga nakarating na kalangitan. Ito na po, November 1, 300,000 na kaluluwa ang tinulungan ng pastor at ni Kagalang-galang San Miguel at ng mga arkanghel na makarating na kalangitan dito sa Karya ng Langit. Gaano pong kahiwaga meron dito sa Karya ng Langit? Yung mga kaluluwa na yan, na daang libong katao na kaluluwa na pinangakuha ng iba't ibang relihiyon ng kaligtasan, pasok ka dito, ligtas ka. Subalit kapag namatay na yung tao, tapos sasabihin ng mga pari habang babasbasa ng pari, ngayon, anak, nandun ka na, kasama mo na ang ating Ama na nasa langit. Anong klaseng kasinungalingan po yan? Bakit nakita mo ba? Nandun sa langit ang kaluluwang binasbasan mo? Mahal pa naman ang binayad niyan. May special, may local pa yan. Pambira. Ay samantalang sinasabi ng Biblia, ibinigay sa yung walang bayad, ipagkaloob mong walang bayad. Bakit may special at may local pa yan? Sa ibang pananampalataya naman, pasok ka dito, ligtas ka. Pag pumasok na yung mga tao, walang abuloy, walang kaligtasan. Tapos nung namatay yung tao, nandito pa rin sa Karya ng Langit yung kaluluwa. Mahirap paniwalaan po yan. Kaya nga po nung nakarang November 1, lahat na mga may third eye, hinikayat ko po kayong lahat dito para saksihan nyo yung mga kaganapan ditong nagaganap tuwing November 1. Kung paano paakyatin ng pastor at ni Kagalang-galang San Miguel yung mga kaluluwang humihingi ng tulong dito. Marami po mga kaluluwa na mga nangananangis, lalong-lalo na po yung mga nangamatay sa bakuna, na hindi po nagkaroon ng katarungan yung kanilang mga pagkamatay. Kaya po kay Kagalang-galang na Honorable Dan Fernandez, pumahanga po ako sa iyo, Kagalang-galang. Patnubayan ka nawa ng Panginoon na sana po ay
Huwag mong pagdamutan ang mga kaluluwa na nagkamatay sa bakuna. Kasama na po doon ang aking pong kapatid. Sana po ibigyan nyo ng katarungan ng kanilang mga pagkamatay. Yan lang po ang hinihiling ko sa iyo, kagalang-galang. At sa lahat po ng mga mambabatas, sana po magkaroon na rin po kayo ng bayag na kagaya ni kagalang-galang na Dan Fernandez na may isang nanindigan na mambabatas na bigyan ng katarungan yung mga taong nangamatay sa bakuna. Siguro po napapanahon na dahil sa ibang bansa po, yung mga namuno sa mga baksin na yan, mga dinidimanda na po lahat, baka may mga nakulong na po. Pati kahit presidente nakadimanda. Ewan ko lang po dito sa bansang Pilipinas kung mangyari yan. Dahil sabi nga po ni Tatay Eduardo Miranda, yung daw batas dito sa Pilipinas, lahat daw po ng mga hukom may bayaran. Hindi po ako may sabi niyan, si Tatay Eduardo po may sabi niyan. O, tingnan nyo po, nagtiktik yung butike. Ano ibig sabihin niya pag nagtitiktik yung butike? Tuloy po natin. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat tinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsasamba ay kinakailangan magsamba sa Espiritu at katotohanan. Napakaliwanag po na ang tinuro sa atin ng Panginoon Jesucristo kung paano po tayo, pati yung pananalangin itinuro po ng ating Panginoon. Sige po, para kumpleto po yung ating pong pag-aaral ngayon, ito po yung tinurong panalangin ng ating pong Panginoon Jesucristo sa lahat po ng mga tao. Kaya po yung ginagawa ng mga pari na yung mga tao pinalalakad sa mga kalsada, mga lansangan, hila-hila yung mga ribulto. Sa lahat po ng mga mananampalataya, huwag po kayong masasaktan sa sasabihin ko sa inyo. Katotohanan po magpapalaya sa inyo. Wala pong kabuluhan lahat yan sa harapan ng dakilang Ama. Yan po ang katotohanan na dapat nyo pong malaman. Masakit po ang katotohanan, subalit ito ang magpapalaya sa inyo na ang ginagawa nyong mga paglakad-lakad na yan, na hila-hila yung mga ribulto na yan sa mga kalsada at lansangan. Wala pong kabuluhan yan sa harapan ng dakilang Ama at nagagalit po ang Panginoon sa inyong mga ginagawa. Ang lahat daw po na yan ay puro pagpapaimbabaw. Habang kayo ay nananalangin ng paulit-ulit na 1,000 Ama namin, 1,000, baka hindi lang 1,000 yung, dahil sa haba ng prosesyon na ginagawa ninyo, baka po umabot pa ng 1,000,000 yung panalangin yung Ama namin. Hindi po kaya mabuwisit ang Ama sa 1,000,000 nyo siyang tatawagin. Dahil ang sabi po ng Ama sa Isaiah Kapitulo 59, hindi po siya bingi para hindi niya marinig yung mga panalangin po ninyo. Ang sabi po niya rito, narito ang kamay ng Panginoon na hindi umiksi, na di makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig na di makarinig, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan. Kayo at ang inyong Diyos, yung inyong mga Diyos-Diyosan, yan po nagpapaiwalay sa inyo sa Diyos para hindi, sa ating pong dakilang Ama, para hindi siya makinig ng inyong mga panalangin. Upang siya'y, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos-Diyosan o yung Diyos, ay nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Kita nyo naman po. So, ibig sabihin pala, yung ginagawa nyong pagpuprosesyon na yan, nahila-hila ninyo yung mga ribulto, hindi pala nakikinig ang Ama sa panalangin ninyo. Dahil ang sabi po ni Propeta Isaias, lahat daw po yan ay pagpapaimbabaw. Pinakikita nyo lang sa mga tao na kayo nananalangin. Dahil tinuro naman po ng ating Panginoong Jesucristo ang tunay kung paano tayo mananalangin sa ating pong dakilang Ama. Basahin po natin sa
Sa Mateo, Kapitulo 6, talatang 5 hanggang 6. Kapitulo 6, talatang 5 hanggang 6. O, 7 po. Sige. At pagka kayo'y magsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan. Alam niyo po yung sinasabing likuang daan na to, yan po yung mga lansangan na yan. Kung sana yung hila-hila nyo yung mga ribulto. Upang sila makakita ng mga tao. O di po ba lahat ng mga tao, ako po nung bata po ako, tandang-tanda ko po, habang may dumadaang ribulto sa harapan ko, nagaantanda po ako at ako po yuyukod. Bawat ribulto, sabihin natin, 20 ribulto dumaan sa harap ko. Ibig sabihin, 20 ribulto, magaantanda ko at yuyukod ako. Mabuti na lamang po at naalaman ko yung pananampalataya na to, na siyang nagmulat sa akin sa lahat ng mga katotohanan. Sa pamamagitan ng mga banal na espiritu na bumababa dito, namulat po ako sa katotohanan na hindi po pala dapat ganoon ang gagawin natin. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. So ibig sabihin pala, hinatulan na kayo ng Panginoon. Yung mga taong gumagawa ng mga prosisyong ganito, ikalat nyo po itong mga sinasabi ko, para po maalaman na po ng buong Pilipinas yung mga bagay na ayaw ng Panginoon at ng dakilang Ama na ginagawa ng sangkatauhan na itinuro ng mga naunang mga ngaral. Lalong-lalo na po yung mga tinuturo po ng mga paring Katoliko. Panahon na po para maitama yan. Dahil may mga banal na espiritu po nagagabay po sa atin upang maitama na yung lahat ng mga kamaliang ginagawa natin. Kaya nga po sinasabi namin, milyong-milyong tao na po ang nangapahamak at mga taong hindi nakarating sa kalangitan. Ulitin ko po, pagka kayo ay mananalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likong daan upang sila ay makakita ng mga tao. So ibig sabihin pala, para makita sila ng mga tao na sila nananalangin. Taliwas po ito sa tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo na kayo daw po ay manalangin sa lihim. Ilapat mo yung pintuan ng iyong silid. Manalangin ka ng lihim sa iyong Ama na nasa lihim. At yung Ama na nasa lihim, doon kanya bibigyan ng gantimpala. At ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. O di po ba napakalinaw? Basahin po natin. Dapat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. At kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim. Sa lihim pala tayo mananalangin, hindi sa mga kalsada. So ibig sabihin pala, yung pananalangin ng mga tao sa mga kalsada, nabubuwis palang Ama. Dahil yung mga tao na nananalangin sa mga likong daan, sa mga kalsada at lansangan, pagpapaimbabaw lang pala. Kaya tama po pala ang sinabi ni Propeta Isaias. Isaias, Kapitulo, pasensya na. Marcos, Kapitulo 7, talatang 6 hanggang 9. Ito po pala yon. Tamang-tama talaga ang sinasabi ni Propeta Isaias. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw, ayon sa nasusulat, ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanyang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng tao. So yung mga tao po na to, kawawa po kayo dahil inuutusan kayo ng mga pari. Mga tao po yan, yung mga pari. Hindi po yan Diyos. Sa Diyos po tayo susunod, hindi po sa tao. Na nagtuturo na kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos
Napakalinaw po kasi yung sinabi ng Ecclesiastes Kapitulo 12, talatang 13. Nasusunod po tayo sa utos ng Diyos. Yan yung buong katungkulan nating mga tao. Kung bakit tayo nabuhay dito sa sanlibutan. Na ang sumunod sa mga batas, utos ng ating pong dakilang Ama. Yan po yung ating buong katungkulan kung bakit tayo nabuhay dito sa sanlibutan. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinangahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Hindi po tinukoy dito, dapat tinukoy na po rito yung mga pari at yung iba't ibang mga ministro ng iba't ibang pananampalataya na nagtuturo ng kanilang mga doktrina na ayon po sa Panginoon, wala daw po mga kabuluhan mga doktrina. Kagaya po ng Iglesia ni Cristo, yung mga pasugo na yan, gawa po nila yan. Yung mga pari naman, mga katikismo, sa Biblia po tayo magbase. Dahil ang Biblia po ay salita ng Diyos, at ang Biblia ay Diyos, ang salita ay Diyos. Ang Diyos ay salita. Napakaliwanag po, Juan 1:1. At sinabi niya sa kanila, totoong itinakwil ninyo ang utos ng Diyos upang maganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Napakaliwanag, di po ba? Ibig sabihin pala, tama ang sinabi ng ating kagalang-galang na Apostol San Pablo na mas, sige nga po, basahin na po natin sa Roma lahat ng mga itinuturo po ng mga banal, nagkatotoo po lahat sa ating pong kapanahunan. Ang sabi po ni kagalang-galang na Apostol San Pablo, Roma Kapitulo 1, talatang 21 hanggang 25. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid. At ang mga mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Dahil marami po kasi mga mangangaral na mga nagmamarunong. Pero tandaan po natin lahat, mga kapatid ko sa pananampalataya, tanging sinusugo lang po ng Diyos ang dapat po nating pakinggan. Dahil siya yung pastor nakakandili sa atin ng ating mga kaalaman at tunawa. Yan po yung sinasabi ng ating pong dakilang Ama ng Panginoon sa Jeremias Kapitulo 4, talatang 15. Pastor nakakandili sa atin ng ating mga kaalaman at tunawa upang wala na pong tao pang maligaw pa. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at mga hayop at may mga apat na paa at mga nagsisigapang. Dahil dito sa karumihan ng kanilang mga pitang ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan sila ng puri at ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos. Ano po ba yung katotohanan ng Diyos? Ito pong Biblia. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman. Kaya nga po kami nagtuturo po sa inyo ngayon bilang mga lingkod ng ating Panginoon at ng ating pong dakila sa ating kapanahunan. Bilang kami na mga tinawagan sa ating kapanahunan ngayon, itunuturo na po namin ng tama kung paano po ba tayo sasamba at kung anong pananampalataya ang dapat po nating sambahan. Kung anong pananampalataya po ang dapat na po nating pakinggan. Dahil dito po sa karya ng langit, mga banal na espiritu po ang mga tagapagturo po natin dito. Isa po akong buhay na magpapatuto sa inyo na ang tagapagturo po namin dito ay banal na espiritu. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, linggo-linggo ay bumababa po siya rito at naghahayag, nangangaral, nagtuturo, nagre-revelasyon at namamahagi ng kanyang mga biyaya at kapangyarihan sa kanyang mga tunay na lingkod. Kaya nga po lagi ko po sinasabi sa inyo, wala po akong alam sa pangangaral ng Biblia. Dahil wala po akong pinag-aralan tungkol sa Biblia na hindi ko po pinag-aralan sa gaya ng ginawa ng mga pare at mga pastor at mga ministro na talagang pinag-aralan nila ang banal na kasulatan. Bakit ako nakapaghahayag sa inyo ngayon?
Kaya po napakalinaw ng sinabi, maglingkod daw po tayo sa lumalang sa atin. At huwag nating paglingkuran yung mga nilalang lang ng Diyos. Tuloy po natin yung sa Mateo 6, sa 7 na po. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng mga ginagawa ng mga hintil. Sino po ba itong mga hintil? Ito po yung sinasabi ng pastor na taong mga walang Diyos. Sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasalita ay didinggin sila. Kaya po pala walang tigil na Ama namin, sumasampalataya, Aba Ginoong Maria, walang tigil. Pwede naman po yan, kaya lang pa isa-isa lang po yan. Hindi po yung walang tigil, paulit-ulit. Kaya po nagagalit po yung Ama. Ayaw po niya ng paulit-ulit na pananalangin. Dahil hindi raw po siya bingi para hindi marinig ang inyong mga panalangin, hinaing at daing. Ito po yung ating pong huling mensahe. Yung panalangin na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo sa sangkatauhan na dapat na po nating gawing dalangin. Isang Ama namin lang po ang itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung sa ating pong pagtatapos. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Tinuro po ng Panginoong Jesucristo ito. Kaya po sabi niya, magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama naming nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Marami po mga Katoliko na nananalangin, gawin nawa ang iyong kalooban. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ito po yung laging sinasabi ng pastor. Alam niyo po ba na ang panalangin ito, panata po ito sa Ama. Gagawin natin yung kalooban ng ating Ama na nasa langit. Ano po ba yung kalooban ng ating Ama na nasa langit? Wala po iba kundi ito pong 10 utos na dapat na pong masunod sa sangkatauhan at dapat na ipatupad ng lahat ng mga mambabatas. Hindi po yung New World Order na yan na walang kabuluhan. Ang ipatupad po natin, yung original order na pinagkalupo ng ating pong dakilang Ama. Walang iba kundi yung kanya 10 utos na ibinigay po sa atin ng kagalang-galang na propeta Moises nung kapanahunan niya. At sa ating pong kapanahunan ngayon, ipinagkalupo ito ni propeta Moises sa ating dakilang Ama at ng Panginoon sa ating pong pastor sa ating kapanahunan ngayon upang ito po ay may patupad sa buong sangkatauhan, sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang. Gaya naman ang pagpapatawad namin sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian, magpakailanman siya nawa. At kung tayo po'y mananalangin, make sure lang po na sana po bago kayo maghandog sa ating pong Panginoon at sa ating pong dakilang Ama, dapat po wala kang kagalit, wala kang kaaway. Makipagbati ka muna sa iyong kagalit, makipagbati ka muna sa iyong nakaaway. Dahil paano kang patatawarin ng ating Ama na nasa langit kung hindi ka marunong mamatawad? Yan lamang po yung mga bagay na iiwan ko sa inyo na sana'y natutunan nyo po. Hindi ka patatawarin ng ating Ama na nasa langit kung ikaw na humihingi ng tawad sa Kanya. Paano Kanyang patatawarin kung hindi ka marunong mamatawad ng iyong kapwa, ng taong nagkasala sa inyo? Kaya po bago tayo manalangin, isang Ama namin lang. At isunod nyo po yung inyong mga kahilingan sa ating pong dakilang Ama. At sa oras po ng pananalangin, alam nyo po ba yung tamang oras ng pananalangin? May oras po yan. Alas 6, alas 3 ng hapon, alas 6, alas 9 ng gabi. At ang pinaka-importante po na panalangin na dapat na pong maalaman ng sangkatauhan, alas 12 po ng hating gabi. Yan po yung oras ng Ama ay nakikinig
ng panalangin ng lahat ng kanyang mga anak na nandito po sa lupa. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, sana po lahat po ng mga aral na ito na inyo po natutunan sa araw na ito, sana po gampanan po natin. Wala pong relihiyon na makapagliligtas, tandaan nyo po yan. Kaya yung mga Catholic defender na yan, tigilan nyo na yung mga ginagawa nyo, nagkakasala lang po kayo. At ipinagtatanggol nyo yung pananampalataya na tunay na kalaban ng ating pong Panginoon Jesucristo noong kapanahunan niya. Hindi nyo po matanggap yung mga pananalita na masasabi ko sa inyo. Dahil talagang yung mga pumatay sa ating Panginoon Jesucristo, sa mga apostol at sa mga naunang propeta, wala po iba kundi sila po yung mga Roman Empire. Masakit po ang katotohanan pero dapat nyo na po itong malaman. Sino ba itong mga Roman Empire na ayon po sa pastor? Sila po yung mga Romano Katoliko. Kaya po panahon na para maalaman ninyo yung ginagawa ng iba't ibang pananampalataya. Sa susunod po, yung ibang pananampalataya naman, ang dapat nyong maalaman na sila po ay hindi po pala sila nagsipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Kaya po pala sila mayayaman na. Sila mga super bilyonaryo na, super trilyonaryo. Sobrang yayaman na po nila. Sobra. Nakaiba sa pananampalatayang ito na sobrang hirap. Sobrang pagkaaba ng pananampalatayang ito. 49 years naglilingkod sa bayan, naglilingkod ng walang bayad, nangangaral ng gagamot, libong tao na po ang ginamot sa pananampalatayang ito ng mga banal na espiritu at ng ating pong Panginoon at ng dakilang Ama. Subalit, hindi po nagpayaman ang pastor. Ito pong pananampalataya na to na nakikita ninyo, makikita nyo dito, pumunta kayo dito sa amin at patutunayan namin sa inyo na ang pananampalatayang ito ay hindi po na mera. Na ang pananampalatayang ito ang tunay na pananampalataya at serbisyong totoo na naglilingkod sa sangkatauhan, walang bayad, walang sahod. Serbisyong totoo lamang. Yan po ang sabi ni Mike Enriquez. Mike Enriquez. Serbisyong bayan, serbisyong bayan, serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinapanigan, serbisyong totoo lamang po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang lahat po ng papuri, pasasalamat, paggalang, pagsamba ay ating pong itinataas sa ating pong dakilang Ama, hindi po sa amin. Ang ating pong papuri at pagsamba, tinataas po natin yan sa ating pong dakilang Ama at sa ating pong Panginoon. Sa mga arkanghel ng kalangitan, sa mga doktor ng kalangitan at sa mga Diyoses ng kalawakan at sa lahat ng mga banal na espiritu. Maraming salamat po. Papuri, pasasalamat, paggalang. Hosana sa kaitaasan. Maraming salamat po. Shenawa.